May aasikasuhin pa ako sa kumpanya mamayang gabi. Sa opisina na ako matutulog. Ma'am, ayon sa utos ninyo, puro paborito ng Ginoo ang mga niluto. Hindi na kailangan. Ipamahagi na lang ninyo sa lahat at kainin. Ma'am, paramang bumibilang na ang pag-uwi ng Ginoo nitong mga nakaraang araw. Parang ibang tao na siya. Oo nga, kahit ang ibang tao ay napapansin ang kakaiba, paano niya hindi mararamdaman? Ma'am, may masama. Tingnan ninyo ang timeline. Nakita niyang naapi ako, walang imik, nagluto ng pansit para sa akin ng hating gabi. Ang mainit na pagkain na ito ay mas nakakagaan ng puso kaysa anumang mamahaling handaan. Ang buhay ay pinakamaganda kung simple at payapa lang. Magandang umaga, Xiaobao. Pagkatapos ng trabaho, umuwi ka ng maaga ha. Niluto ko para sa'yo ang paborito mong sabaw na nilaga ng matagal. Isinasaalang-alang ang hirap ng trabaho ninyong lahat nitong mga nakaraang araw. Nagpasya ang madam na magbibigay ng bonus sa bawat isa. Ang halaga ay 10,000. Ang ganda naman. Alam mo naman, Jigao, ako ang personal na katulong sa bahay ni Boss Lu. Siyempre naman, espesyal ding naghanda para sa inyo ang madam ng isang regalo. Talaga? Ang bait naman ng madam? Kaibigan naman kayo ni Boss Lu. Ang dami nito. Ano ito? Malamang napakamahal nito. Gegaw, ano ang ibig sabihin nito? Narinig ng madam na mahilig ka sa noodles, kaya espesyal akong nagpabili nito. Mula ngayon, ang kusina ay hindi na maghahanda ng pagkain para sa inyo. Ang 3 kainan ay ito na lang ang solusyon. Espesyal talaga ang regalo ng madam. Kasi mahilig dito ang ating si Aling Fang. Ang kapal ng mukha. Nakasuot pa ng damit ni Boss Lu. Sa edad mong iyan, para kanino ka nagpapakita? Tumahimik kayo. Alam niyo ba kung sino ako? Kahit ang presidente niyo, kailangan akong pagbigyan. Ano ba ang tingin niyo sa sarili niyo? May ipinagbilin pa ang madam. Pagkatanggap nyo ng regalo, kailangan mong kumuha ng litrato at mag-post sa social media, kasama ang caption na, ang buhay ay mas maganda kung simple at payapa lang. Paano kung hindi ako mag-post? Kung hindi ka mag-post, madali lang yan. Tara! Magagawa niyo yan sa akin? Hindi kayo palalampasin ni Xiaobao. Sabi ng madam, kapag nasa ilalim ka ng ibang bubong, kailangan mong matutong yumuko. Kung hindi mo susundin, huwag kang magalit kung maging bastos kami. Ikaw, Ano pang hinihintay ninyo? anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Magpahinga na kayo ng maaga. Hintayin ninyo lang. Hindi ko kayo palalampasin. Ginang, bumalik na po si Ginoo. Mukhang galit na galit po siya. Oo. Sige, maghihintay ako dito. Mauna ka na at asikasuhin mo ang mga dapat gawin. Opo. Binilhan kita ng bahay. Sapat na siguro yon para mabayaran ng lahat. Lu Tingshen. Kung ano man ang gusto ko, kaya kong makuha. Kailangan ko pa bang bayaran mo? Ano ba ang pinaggagawa mo ngayon? Pinahiya mo si Tia Fang sa harap ng mga katulong. Bakit ngayon ko lang nalaman na ganito ka pala kasama? Bilang isang katulong, nagkamali siya. Bilang may-ari, karapatan kong parusahan siya. May mali ba doon? Iba si Tia Fang sa ibang tao. Anong iba? May pagkakaiba ang amo at katulong. Parang itong bulaklak. Kung tumubo ito sa maling lugar, wala na itong karapatang manatili. Huwag kang magmalabis. Talagang ligaw na bulaklak lang ito na tumubo ng basta-basta. Mabaho pa ang amoy. Sabihin ko sa'yo, pwede mong sakta ng sinuman. Pero si Tia Fang, hindi pwede. Lu Tingsen, nakalimutan mo na ba kung sino ang nagbigay sa'yo ng lahat ng ito? Kung hindi dahil sa pagpapakasal sa'yo noon, hindi ako magiging estranghera sa sarili kong pamilya. Noon, para lang malampasan ng kumpanya ang krisis, ako'y nakaluhod sa gitna ng malakas na nyebe at nagmakaawa sa lolo ko ng buong gabi.
kung wala ako. Ano sa palagay mo ang itsura? Lucien Group ngayon. Naging masyadong mainit ang ulo ko kanina. Gusto kong humingi ng paumanhin sa'yo. Paumanhin. Zixi, may mga dahilan din ako. May mga bagay na pwede kong palampasin. Pero may mga bagay na hindi talaga ako magpapatalo. Binigyan na kita ng pagkakataon. Sana pahalagahan mo ito. Xiao Bao, mahal mo rin ako, di ba? Nakareserba na ang hotel. May susundo sa'yo mamaya. Kung may iba ka pang kailangan, sabihin mo lang sa akin anumang oras. Kaninong desisyon ito? Alam ba ito ni Xiao Bao? Malalaman din agad ito ni Amo Lu. Ang mga gamit mo sa dressing room, naipack na namin. Ngayon, umalis ka na. Isa ka lang namang hamak na tagapangasiwa. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Kung ayaw mong makipagtulungan, huwag kang magalit sa amin. Gawin nyo. Itawan niyo ako. Ganito ba ang pagtrato sa tao? Ano ang tingin niyo sa akin? Tigilan nyo yan. Xiao Bao, inapi nila ako. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Walang mang-aapi sa'yo. Sino ang nag-utos sa inyong gawin ito? Amo Lu, kami lang po ay. Sapat na ang pagpapalayas. Ano ang ibig sabihin ng pananakit? Xiao Bao, huwag mo na silang mahirapan. Dahil sa totoo lang, si Miss Shen din ang nag-utos sa kanila. Mahirap din ang buhay nila. Ako ang masusunod sa bahay na ito. Mula ngayon, hindi na kayo kailangan dito. Amo Lu, wala po talaga kami. Umalis kayo. Hindi ka ba nasaktan? Xiao Bao, okay lang ako. Para sa'yo, handang-handa akong magtiis ng kahit anong hirap. Mula ngayon, ikaw na ang magiging nag-iisang may-ari ng lumang bahay na ito. Manatili ka ng payapa dito. Pangako ko, wala nang mga aapi sa'yo. Xiao Bao, hindi mo kailangang magalit kay Miss Shen dahil sa akin. Talagang okay lang ako. Tumigil ka na. Dalhin kita para magpatingin. Shen Yangshi, matapos ang tagapangasiwa, ang susunod ay ikaw na. Anong klaseng lalaki ang hindi mo mahahanap? Kailangan mo talagang pakasalan si Lu Tingshen. Kahit wala akong anuman ngayon, bibigyan kita ng buhay na gusto mo sa hinaharap. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Pakiusap, tulungan ninyo si Lu Tingshen. Lolo, Siksi, Lolo, madalas akong nananaginip ng masama kamakailan. Kumusta ka na? Lolo. Mabuti naman ang kalagayan ko. Huwag kayong mag-alala sa akin. Kung hindi ka masaya, sabihin mo sa Lolo, Lolo mismo ang susundo sa'yo. Kapag kasama natin si Xiao Bao, kahit magkasakit ka, masaya pa rin. Lu Tingsan, binigyan kita ng pagkakataon. Ikaw mismo ang hindi nagpahalaga. Gao, ipaalam sa media. Magdaos ng press conference pagkatapos ng isang araw. Sabihin mo lang, may mahalagang bagay na iaanunsyo. Linisin ng maayos. Huwag mag-iwan ng kahit isa. Wang Ma, Ah, Mrs. kunin mo ring ito. Asawa. Anong ginagawa mo? Wala lang. May oras ako ngayon. Maglilinis ako.
Abala ka ba nitong mga nakaraang araw? Gumagawa ng quarterly report ang kumpanya. Maraming gawain. Yang Shi, yung pagtatanggal ko kay Butler Gao. Hindi ka ba galit? Hindi ako galit. Sinusuportahan kita. Alam ko na, palagi kang naiintindihan ng sitwasyon. May kontrata ako dito. Pirmahan mo. Ah, sige. Hoy. Aray, Xiaobao, kailan ka ba uuwi? Parang masama ang pakiramdam ko. siya, alam ko na. Ikaw na ang bahala sa mga ganyang bagay. May biglaan akong importante na aasikasuhin. Alis na muna ako. Si, Ah, oo nga pala. Magkakaroon ka ng press conference? wala lang. Isang maliit na bagay lang ang iaanunsyo. Sige, magtrabaho ka na. Tumawag ka lang kung kailangan mo ako. Luting Shen. Hanggang ngayon, siya pa rin ang iniisip mo. Akin si Xiaobao. Akin lang siya. Tita Fang. Tita Fang. Oy, Tita Fang. Huwag kang magsalita. Xiaobao, pwede mo ba akong tawaging mahal? Tita Fang. Lasing ka. Ma'am, nakahanda na ang press conference. Bukas na ito sa tamang oras. Paalam na. Luting Shen. Salamat sa lahat ng kaibigan mula sa media na narito ngayon. Alam ko, naabala kayo sa kinabukasan ng Green City Group at nababahala rin kayo sa pagliban ni Jilu. Nagtataka kayo. Ji Shen, nasa bahay na naman ba si Jilu? At abala sa paghahanda ng sorpresa para sa inyo? Kaya siya wala sa press conference? Tama ka lang ng kalahati. Pero ngayon, hindi siya ang may sorpresa para sa akin. Ako ang may sorpresa para sa kanya. 5 taon kaming kasal. Akala ko, ang pagsisikap at katapatan ko ay sapat na para maitayo ang pinakamatibay na kuta ng aming pagsasama. Pero sa huli, napagtanto ko na ang puso ng tao ay manipis na parang pakpak ng kuliglig. Kaya nagpasya akong itigil na ang lahat bago pa lumala ang sitwasyon. Ngayon, ipakikita ko sa inyo ang sorpresa kong inihanda para kay Jilu. Pwede mo ba akong tawaging mahal? Diyos ko, si Jilu ba yan? Ang edad ng babae, pwede na siyang maging nanay niya. Gaano na ba katagal nagugutom si Jilu? Talagang desperado na siya. Kahit ano na lang, kinain na. Ji Shen, sa press conference, ipinahayag ninyo ang iskandalo ng presidente. Hindi ba kayo natatakot na maapektuhan? Dumating na si Ji. Lu! Dumating na si Ji. Lu, tara na. Bilisan natin. Umalis na tayo. Jilu, ano ba talaga ang relasyon ninyo? Sa babaeng nasa video, ang lipstick mark sa kwelyo ninyo. Galing ba yan sa babaeng nasa video? Jilu, may espesyal ba kayong interes sa mga matatandang babae? Ji, Lu, magsalita naman kayo? Ji, Lu, Ji, Lu. Luting Shen, gusto mo ba ang regalong ito mula sa akin? Shishi, nag-iisip ka ba? Bakit mo ginawa ang ganitong bagay? Wala ka bang pakiramdam na sirain ang ating negosyo? Tayo. Noong dinala mo ang babaeng ito sa aking silid tulugan, at ang singsing ng kasal ko at ang dignidad ko ay inapakan mo, wala nang tayo mula noon. Tigilan mo na yan. Maraming beses na akong nagpaliwanag. Si Tita Fang, tulad mo, ay kapamilya ko. Hindi na. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, Ji, Lu, diborsyado na tayo. Mula ngayon, wala nang kinalaman sa isa't isa. Hoy, tingnan ninyo. Totoo ba? Mukhang totoo nga ang chismis. Hindi ba talaga sila maghihiwalay? Ano ba talaga ang mali ko? Bakit kailangan mong gawin itong malaking eksena? Sabihin mo, babaguhin ko? Okay na ba? Huwag mong ipakita ang pagwawalang bahala mong yan para lokohin ako. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Alam mo ba kung gaano kalaki ang nawala sa grupo dahil sa isang salita mo kanina? At saka, bakit hindi mo ako kinonsulta tungkol sa paghihiwalay? Konsulta? Nang dinala mo ang babaeng yan sa kwarto natin, kinonsulta mo ba ako?
Nang ibinigay mo sa kanya ang singsing at bahay ko, nang ginawa mo ang mga yan, kinonsulta mo ba ako? Presidente Lu, sagutin niyo naman. Presidente Lu, sagutin nyo. Presidente Lu. Patayin ang video. Shishi, nagkakamali ka talaga. Tumawag si Tita Fang sa akin nang lasing siya. Sabi niya masama ang pakiramdam niya. Inalalayan ko lang siya papasok sa kwarto. Talagang wala akong ginawang masama. Bakit ba di mo yan mapalampas? Eh bakit mo itinago sa akin? At sinabing may trabaho ka? Hindi ba't may tinatago ka? Natatakot lang ako na mag-alala ka at mag-isip ng kung ano-ano. Tama na. Huwag ka nang magulo. Sa paningin mo, ganoon lang kadaling lokohin ako, no? Ilang beses ko nang sinabi. Hindi kita niloloko. Lasing si Tita Fang. Normal lang na magsalita siya ng walang kabuluhan. Bakit mo kailangang pag-initan ang isang nakatatanda? Akala ko sa loob ng 2 araw na ito, naintindihan mo na't naliwanagan ka na. Hindi ko inaasahang gagawa ka ng ganito sa likod ko. Shen Yangshi, sobra ka na talaga. Ikaw ang sobra. Alam mo ba na para kang isang babaeng nagmamaktol ngayon? Hanggang kailan ka pa magwawala bago ka tumigil? Sasabihin ko sa'yo, kung magpapatuloy ka sa pagwawala, lahat ng nawala sa grupo ngayon, ikaw ang mananagot. Lutingsan, wala akong pakialam. Ano ba ang relasyon mo sa katulong na ito? Dati ko nang sinabi, sa pagitan naming mag-asawa, hindi dapat may pagkakawatak-watak. Ito ang aking hangganan. Ang lalaking may malabong relasyon sa ibang babae ay hindi karapat-dapat sa akin, Shen Yangshi. Ito ang aking patakaran. Ang tapang at prangka ni Miss Shen, kahanga-hanga talaga. Tingnan mo, Yung babae sa video. siya nga. Mula nang ako'y pumasok sa bahay na ito, si Miss Shen ay may malaking problema sa akin. Pero wala siyang magawa sa akin. Kaya sa huli, nagpakatotoo siya sa pag-iyak, pagwawala, at pagbabanta. Xiao Bao, ikaw talaga. Si Miss Shen naglabas lang ng kanyang nararamdaman sa press conference. Magtiis ka na lang at aliwin mo siya, tapos na. Bakit mo pa ginagalit siya? Si Tita Fang pa rin ang nakakaintindi sa puso ng babae. Siya, Shishi, pasensya na. Huwag ka nang magalit. Lutingsan, akala mo ba ito ay maliit na bagay lang? Eh bakit ka nagwawala tungkol sa diborsyo sa harap ng maraming tao? Wala ka bang tiwala sa lalaki mo? O wala kang tiwala sa sarili mong ganda? Isang lalaki lang naman yan. Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Hindi ko inakalang ang bagay na hinahamak ko ay pinag-aagawan pa ng iba. Gusto pa nilang isubo. Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Pinapanigan ako ni Xiao Bao dahil ako ang nagpalaki sa kanya mula pagkabata. Mas matagal akong kasama niya kaysa sayo. Ang halaga ko sa puso niya, natural na mas malaki kaysa sayo. Sa pagsingit sa pag-aasawa ng iba, yan ang halaga mo. Huwag kang magpanggap dito na parang napakataas mo. Pagdating sa damdamin at karanasan, mas bagay ako na maging may bahay ng bahay na ito. Pero, hindi ko naman iniisip yon. Hindi mo kailangan na gawin akong kalaban sa isip mo. Talaga namang sobra-sobra ang tingin mo sa sarili mo. Ikaw, Bata at maganda ako, may kakayahan at may karera. Bakit ko kailangang makipag-agawan sa isang matandang babaeng tulad mo? Para sa selos? ikaw. Kahit anong gawin mo, sa huli, susunod ka pa rin at uuwi kasama si Xiao Bao para mamuhay. Sa huli, kailangan mo pa ring umasa sa lalaki. Huwag ka nang magpanggap dito na ikaw ay isang malayang babae. Payo ko sa'yo, sumunod ka na lang at umuwi kasama niya. Maglambing ka para bumili siya ng 2 pang bag para sa'yo. Mas mabuti yon kaysa dito ka nagpapahiya sa sarili. Si Tita Fang ay nakatatanda, mas marami siyang alam kaysa sayo. Shishi, tama na, umuwi na tayo. Umuwi na tayo. Diborsiyado na tayo. Ginoong Lu, hindi mo pa ba alam yon? Anong diborsiyo? Kailan? Nasa ilalim ng paa mo ang kasunduan sa paghihiwalay natin. Baka gusto mong tiyakin. Mayroon akong kontrata dito. Pirmahan mo ito. Si Shen Yangshi ang may-ari ng 30% ng shares ng Green City Group at lahat ng ari-arian ay nakapangalan sa kanya.
Kung talagang maghihiwalay tayo? Yang Shi, aminado ako, noong mga nakaraang araw, hindi ko talaga naramdaman ang nararamdaman mo, nasaktan kita. Pero pag-usapan natin ito sa bahay. Sige na. Umuwi? Wala nang bahay sa pagitan natin. Dahil lang sa isang katulong, ginawa mo pang publiko ang problema natin. Hindi tama yon. Itong si Shen Yangshi, ano bang ginawa niya para maging ganito katapat sa kanya? Si Lu Tingshen. Yang Shi, masyado nang malayo ang biro mo. Itong kasunduan sa paghihiwalay. Hindi ito may bisa. Bakit niya pinunit? Ay, naku. Nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad. Ngayon mo lang nalaman na nagkamali ka. Lu Tingshen, binigyan kita ng pagkakataon. Ikaw mismo ang hindi nagpahalaga. Wala nang pag-asa sa pagitan natin. Ginoong Lu, maghiwalay na lang tayo ng maayos. Yang Shi, noong nagsisimula pa lang tayo, ang dami nating pinagdaanan. Kaya umabot sa ganito, ang Green City Group. Hindi mo hahayaang masira ito, hindi ba? Nakalimutan mo na ba? Minsan, nangako tayo sa isa't isa na magsasama tayo habang buhay. Hindi mo sisirain ang pangakong yon, tama ba? Siya. Nagdesisyon na ako. Sa bagay na ito, magpapakumbaba ako. Sa loob ng ilang araw, ililipat ko si Tita Fang sa ibang lugar. Hindi na siya muling lalapit sa'yo. Siya na? Yang Shi, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sina? Palayasin mo ako para magkasundo silang dalawa. Kung gayon, ang aking pagsisikap ay masasayang lahat. Hindi pwede. Hindi dapat pabayaan si Shen Yangshi na magtagumpay. Xiaobao, hiwalayan lang. Hindi mo kailangang mag-alala. Ito ay makikita kahit saan. Mabuting babae. Tumigil ka, Fang Yi. Si Shen Yangshi ay isang may bahay lang. Hindi naman ganoon kahalaga. Palagi akong nasa tabi mo. Huwag kang makinig sa kanya. Sige, tama na. Tumigil ka, Fang Yi. Xiaobao, ano ba ang nangyayari sa iyo ngayon? Alam ko, malalim ang nararamdaman mo at ni Miss Shen. Pero hindi mo naman ako dapat sigawan ng ganyan. Ang sakit-sakit ko. Pwede mo ba akong aliwin? Sige, huwag. Pagkatapos mong magsalita, aliwin mo agad si Fang Yi. Ako, naaliw ko na ang dapat aliwin. Naibigay ko na ang respeto sa iyo. Ano pa ba ang gusto mo sa akin? Gusto ko lang maghiwalay. Naabot ko na. Naibigay ko na sa iyo ang pinakamalaking katapatan. Sapat na iyan. Balak mo pa bang gawin ako, lumuhod, at magmakaawa sa iyo? Si, lumuhod ka. Gusto kong makita ng lahat. Ang presidente ng Green City Group para aliwin ang kanyang asawa. Gaano kalaki ang kanyang katapatan. At magbigay ng halimbawa sa lahat ng lalaki. Lumuhod talaga siya. Sinabihan siyang lumuhod, at lumuhod talaga siya. Mali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Lahat ng ari-arian ng kumpanya ay nasa pangalan ko lahat. Ngayon, nagmamakaawa ka sa akin ng napakababa. Hindi dahil sa iniisip mong nagkamali ka, kundi dahil alam mo na kung wala ako sa kumpanya, mabubuwag ito. Mahal. Lumuhod ka sa harap ko. Mag-ukod ng malakas ng 100 beses. Hindi kita patatawarin. Chen Yangshi, si Xiaobao ay nasa harap ng maraming tao at lumuhod sa iyo. Ikaw pa ang nagpapakita ng agresibong anyo. Ganito mo lang sinasayang ang tunay na pagmamahal na ibinigay niya sa iyo? Xiaobao, tumayo ka na. Malamig ang sahig. Masasaktan ang puso ko. Yang Shi. May 30 araw pa ang cooling off period ng diborsyo. Magkita tayo sa civil registry. Bukod pa roon, ipapaalam ko sa iyo na pagkatapos ng 3 araw, magkakaroon ako ng pagpupulong ng mga shareholders at paalisin ka sa kumpanya. Sa oras na iyon, huwag mo nang sabihin na tayo ay may malalim na pagmamahal at pagtutulungan noon. Yang Shi. Ang basag na salamin ay muling nagkabuo. Ang natapon na tubig ay hindi na mababawi. Yang Shi. Yang Shi. Yang Shi. Sa palagay mo, si Miss Shen ay magiging ganito kalupit? Nag-aarte lang. Sino ang hindi alam na siya ay lubos na umiibig sa akin? Kanina lang, maraming tao kaya nahihiya siyang magpakita ng emosyon. Mamaya, bibili ako ng regalo para aliwin siya. Pagkatapos ng ilang araw, siya ay masunuring makikipag-ayos sa akin. Miss Fang, sa puso ko, ikaw ay palaging una.
Mukhang talagang galit siya. Pati ang susi ng pinto ay pinalitan na. Iksi, huwag ka nang magalit. Halika at buksan mo ang pinto para sa akin. Tingnan mo ang binili ko para sa iyo. Shen Yangshi. Tigilan mo na yan. Shishi. Huwag ka nang umiyak, Ginoong Lu. Umalis na si Ginang Shen. Nailipat na ang lahat ng gamit sa bahay. Ang susunod na may-ari ay lilipat na sa mga susunod na araw. Umalis na siya? Kailan pa iyon? Bakit? Hindi ko alam. Shishi. Ting Shen, sa wakas, mayroon na tayong sarili nating bahay. Oh, Kapag dumating ang panahon, sa balkonahe, pupunuin natin ng mga bulaklak. Pag uwi mo galing trabaho, lulutuan kita. Pwede tayong manood ng mga bituin sa balkonahe, Ting Shen. Luma na ang singsing natin. Kailan mo ako bibigyan ng bago? Shen Yanshi. Yung singsing na gusto mo, nabili ko na. Pero ikaw, babalik ka pa ba? Ginoo, nang nililinis ang bahay, sa kwarto ng ginang, nakakita ako ng maraming sulat na galing sa iyo. Maraming tali. Nang gabing iyon, sinunog lahat ng ginang ang lahat ng bagay tungkol sa iyo. Bago umalis sa bahay, nakita ko ang ginang na nakatayo sa tabi ng apoy, nag-iisa at umiiyak ng tahimik. Sa pang-araw-araw, mukhang matatag ang ginang, pero ang totoo, tinatago niya ang mga problema. Maraming investor ang lumalapit sa Green City Group, lahat iyon ginagawa ng ginang habang nag-aasikaso ng bahay at nagpupuyat para ayusin ang mga plano. Sabi ng ginang, mahirap ang trabaho mo sa kumpanya, gusto niyang tumulong. Bakit hindi niya kailanman sinabi sa akin ang mga ito? Ayaw ng ginang na maramdaman mong wala kang nagawa, kaya ginawa niya iyon para bigyan ka ng kumpiyansa. Ginoo, huwag mo sanang sirain ang tiwala ng ginang. Alam ko na. Nasa puso niya pa rin ako. Tia Fang, Tulungan mo ako, Xiaobao. Tulungan mo ako. Tia Fang, kumusta? Kumusta? Saklolohan mo ako. Xiaobao. Xiaobao. Oy, Ang paraan para makontrol ang isang lalaki, ang pinakamagandang paraan, ay ipaalam sa kanya na kailangan mo siya para ang kanyang puso ay punong-puno ng pag-ibig mo. Malaking isda, mahuhuli na sa wakas. Tita Fang. Tita Fang, ayos ka lang ba? Xiaobao. Kanina, may ilang tao na pumasok ng walang paalam. Sabi, paparusahan nila ako para maghiganti para kay Miss Shen. Kakapaliwanag ko pa lang sana, hinubaran na nila ako. Buti na lang, sumigaw ako ng todo. Natakot silang mahuli kaya tumakbo sila. Tita Fang, halika, maupo ka muna. Xiaobao, takot na takot ako. Baka si Miss Shen ang may balak maghiganti sa akin. Yung mga tao na iyon, talaga bang pinahanap ni Shen Yangshi? Hindi ko rin masyadong alam. Xiaobao, masama ang pakiramdam ko. Samahan mo ako, okay lang ba? Sige, ngayong gabi, wala akong pupuntahan. Mananatili lang ako sa tabi mo. Xiaobao, Xiaobao. Lu Tingshen, yamang hindi ka makapagdesisyon, ako na ang magdedesisyon para sa iyo. Kapag tapos na ang lahat, ang posisyon ng asawa ng presidente, ako na ang magiging... Naayos na ba ang mga shareholder? Si Lu Tingshen ay mayroon ding 30% ng shares ng grupo. Para matanggal siya sa kumpanya, baka hindi madali. Sige, magtrabaho ka muna. Mag-iisip ako ng paraan. Amo Shen, ilang araw ka nang nagtatrabaho, ingatan mo ang katawan mo. Miss Shen, ang posisyon ng asawa ng presidente, bakit hindi ako na lang ang umupo diyan? Doktor, ano nangyayari sa akin? Dahil sa matagal na pagtatrabaho ng sobrang bigat, nagkaroon ka ng maagang pagtanda. Hindi ito kayang gamutin ng lubusan ng gamot. Maagang pagtanda. Malala ba ito? Hindi ka na dapat magpatuloy sa pagtatrabaho ng ganyan kabigat.
Ang iyong puso at katawan ay parehong nangangailangan ng pahinga. I-discharge mo na ako. Kailangan ko pang mag-meeting sa mga shareholder pag-uwi. Amo Shen, sa kondisyon ng iyong katawan, hindi ka na talaga dapat magtrabaho. Kumusta ang pakiramdam mo? Si Yao Bao, natatakot ako. Huwag kang matakot, nandito ako. Walang sino mang mag-aabuso sa'yo. Kagabi lang, naghanap ka ng tao para abusuhin. Si Tita Fang, mabilis mo yatang nakalimutan. Ano man ang sabihin niya, paniniwalaan mo. Sinabi na ng mga lalaking iyon, pumunta sila para maghiganti para sa'yo. Shen Yangshi, galing mo talaga. Kung talagang ako ang gumawa, hindi ganito kasimple ang mangyayari. At lalong hindi ako mag-iiwan ng ebidensya. Maglakas loob ka. Kung saktan mo pa kahit isang hibla ng buhok ni Tita Fang, maniwala ka, gaganti ako. Nasa ospital tayo. Ginoo pakiusap, huwag ninyong istorbohin ng ibang pasyente. Malapit nang lumabas ang resulta ng eksaminasyon. Kung sakaling may tunay na nangyari kay Tita Fang, papanagutin kita hanggang sa kulungan. Di maghintay ako. Lumabas na ang resulta ng eksaminasyon. Ang resulta ng eksaminasyon ni Fang Nianxi, tama ba? Sakto, kakalabas lang. Iniisip ko sanang ibigay sa inyo pagkatapos ng rounds. Ang resulta ng eksaminasyon ay hindi nagsasabi ng lahat. Ang sugat sa puso ang pinakamahalaga. Syphilis Stage 3. Fang Yancy, ang galing-galing mo. Walang nakitang kakaiba sa resulta ng eksaminasyon. Pero, Tita Fang, sa tingin mo ba, talagang ako ang nag-utos sa kanila? Papasok na sana sila ng bigla. Buti na lang dumating agad si Xiao Bao. Kung hindi, baka. Mayroon ka bang persecution delusion? Akala mo ba, gustong-gusto ng lahat ang mababang buhay mo? Shen Yangshi, ganyan ka ba mang-api ng tao? Nagmamalaki ka, ano? Ito ba ang lalaking minahal ko ng buong puso noon? Nakakatawa talaga. Ginoong Lu, si Ginoong Shen po ang asawa ninyo. Pakalma po muna kayo. Xiao Bao, huwag na. Hindi mo kailangang gawin ito para sa akin. Xiao Bao, huwag na. Ang lakas ng loob mo ah. Humarap ka pa sa akin, ha? May konting pagmamahal pa sana ako sa atin. Pero, ngayon, lubos ko nang nakilala kung sino ka talaga. Sige. Pagpupulong ng mga shareholder sa 3 araw. Sana ibuhos mo ang lahat ng lakas mo. Sige, tingnan natin kung sino ang huling tumatawa. Huwag kang magpanik. Umalis na tayo. Hem. Lu Tingshen, sinisiguro ko, magugustuhan mo ang sorpresang ito. Maraming taon na kaming inaalagaan ni Ginoong Lu. Bagamat sumunod ako kay Ginoong Shen, pero ikaw pa rin ang pinakarespeto ko. Mga kasama, sino ba rito ang hindi sumunod kay Ginoong Shen? Pero nitong mga nakaraang taon, ang kontribusyon ni Ginoong Lu sa kumpanya, kitang-kita naman ng lahat. Sumunod sa tamang tao, gumawa ng tamang bagay. Kapag napalayas na si Shen Yangshi, mga kasama, hindi ko kayo pababayaan. Mabuti? Mabuti. Umupo ka. Ano ba? Bakit kayo lahat napaka-tense? Ginoong Shen, tingnan mo. Natatakot sila sa'yo. Kung hindi ka uupo, hindi rin sila makakaupo. Umupo na kayo. Bago magsimula ang botohan, bilang tagapagtatag ng kumpanya, nais kong humingi muna ng paumanhin sa inyong lahat. Paumanhin. Dahil sa paghihiwalay namin ni Lu Tingshen, naapektuhan ang pag-unlad ng kumpanya, pero para sa kinabukasan ng kumpanya. Kailangan kong gumawa ng isang malaking desisyon. Nagpasya ako, natanggalin si Lu Tingshen sa kumpanya. Sabihin ko na sa'yo ang totoo. Lahat ng tao dito, sa tingin ko wala ni isa ang susuporta sa'yo. Mukhang nakalimutan ng ating si Miss Shen na ang tagal mo nang hindi nagpapakita sa kumpanya, kaya nawala na ang suporta ng mga tao. Ang salita ko ay may bigat pa rin.
Kung babawiin mo ang diborsyo ngayon at sumama ka sa akin pabalik sa bahay, pwedeng ituring ko na parang walang nangyari. Ginoong Lu. Hindi pa nagsisimula ang botohan. Medyo maaga pa para sabihin mo yan. Natalo ka na, Miss Shen. Ano ba ang punto ng paggawa mo ng gulo? Ano ba, mas mabuti pang maging tapat na may bahay ka na lang, hindi ba? Masyado lang siyang matapang ang ugali. Pero kaya kitang tiisin. Bawiin mo na. Huwag mo nang pahirapan ng lahat. Lu Tinghen. Ako, si Shen Yanxi, sa paggawa ng desisyon, ay palaging prangka at determinado. Ngayong desidido na ako, hindi lang kita hiwalayan, gagawin ko pang. Wala kang makukuha. Miss Shen, kung hindi mo alam kung paano maging mabuting asawa, hindi ako mag-aatubiling turuan ka. Ang pagiging asawa, hindi kailangang makipag-away sa asawang nagpapakahirap para buhayin ang pamilya. Sa huli, ikaw lang ang talo. Hindi ko kailangan ng payo mo. Mga kasama, ang sumasang-ayon na paalisin si Lu Tinghen sa kumpanya, pakiitaas ang kamay. Paalisin siya. Anong gagawin natin? Ano sa tingin mo? Magaling naman si Ginoong Lu ah. Tingnan mo, ayaw mong makinig sa mabuting payo. Ngayon, nagsisisi ka na, di ba? Siguro, may pag-asa pa. Pag-asa. Shen Yangshi. Tingnan mo nang mabuti. Dito sa lugar may, isa bang susuporta sa'yo? Mga kasama, may konsensya pa ba kayo? Si Ji Shen ay nagpuyat para baguhin ang proyekto. Nagpuyat hanggang sa magkasakit? Nakalimutan na ba ninyong lahat? Pag-isipan ninyong mabuti, noong panahon ni Lu Tinghen, bukod sa pagpapabuti ng relasyon sa inyo, may ginawa ba siyang ibang malaking kontribusyon? Sa kabuuan, ako ay boboto kay Ji Shen. Parang tama rin. Makatwiran naman ang sinabi. Suportahan si Ji Shen. Ako rin, susuporta kay Ji Shen. Suportahan si Ji Shen. Suportahan si Ji Shen. Ano ba ang nangyayari sa inyo? Hindi ba't napagkasunduan natin? Kayong mga bulag. Kadalasan, si Jilu ay nagbigay sa inyo ng maraming pabor, ngayon ay tumalikod na kayo. Dahil sa isang katulong ang nagtulak sa kumpanya sa peligro. Ano pa ba ito kundi masama? Ako ang inyong amo. Ako ang nagpapasahod sa inyo. Tama, ikaw ang namamahala sa kumpanya. Pero si Ji Shen, ang tunay na nagtatag. Tapos ka na. Ji, Lu, lumabas ka na. Anong karapatan mo na sumigaw sa akin? Ano ka ba? Alam ko na noon pa kayong mga matatanda, hindi mapagkakatiwalaan. Bago magsimula ang pagpupulong para bumoto. May ilang maliit na shareholders ay umayaw na sa pagpupulong na ito. Binili ko ang kanilang mga shares. Ang shares ko ngayon ay 31%. Bilang pinakamalaking shareholder ng grupo, mayroon akong karapatang veto. Sino? Kahit sino ay hindi maaring magtanggal sa akin. Lu Tinghen, nakalimutan mo na ba? Ang 30% mong shares. Paano ito nakuha? Ang kumpanya ay formal nang nasa tamang landas. Simula ngayon, ako ay magbibitiw sa lahat ng gawain sa Lucheng Group. Ipapasa sa aking mahal. Si Lu Tinghen ang mamamahala. Si Tinghen ay napakagaling, pero kulang lang sa karanasan. Sana ay tulungan ninyo siya. Ang proyekto ng Jincheng Garden, ikaw ay nagdesisyon nang walang pahintulot na nagdulot ng 80 milyong piso na pagkalugi sa kumpanya. Ang pag-unlad ng Century Center, pinirmahan mo ang 200 milyong piso na wala ang lahat ng puhunan. Simula nang ikaw ay umupo, ako ay patuloy na nag-aayos ng iyong ang mga gusot na ito. Kung hindi ako ang nagsalita ng mabuti sa harap nila, matagal ka nang natanggal. Sa palagay mo, ang iginagalang ng lahat ay ikaw ba ang cute-cute na ito? Paano ko ito ibinigay sa iyo noon? Ganoon din ang paraan ko para mabawi ito. Ikaw ay nakikipag-agawan sa akin. Karapat-dapat ka ba? Ang shares ay kusang loob mong ibinigay. Ito ba ang balak mo na agawin ito sa amin ng hayagan? Akala mo ba lahat ay katulad mo, gumagawa ng ganitong masamang paraan? Kabanata 3, Artikulo 21. Kung ang tumanggap ng transfer ay nangangaliwa, ang 20% na shares ay walang kondisyong mababawi. Hindi ako nangangaliwa.
kung nangangaliwa o hindi. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Ano? Nangangaliwa. Si Jilo ay nangangaliwa. Nawawalan na ng hiya. Kung gayon, ang larawang ito, paano ninyo ito ipapaliwanag? Kailan kinuha ang litratong ito? Ito halatang peke ang litratong ito. Xiaobao, huwag kang maniwala sa kanya. Miss Shen, ang posisyon bilang asawa ng presidente, ako na lang ang umupo diyan. Yung voice message. Ako rin ang kumuha ng cellphone mo at pinuwersa kang magsalita sa akin. Ang totoo, nung araw na yon, si Xiaobao pag-uwi, nakatulog na. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Kaya binuksan ko ang mga butones at kumuha ng litrato. Isang litrato lang naman yon. Hindi naman yon pangangalo niya, di ba? Ang mga nakakakilala sa akin ay alam na ako, si Lu Tingshen, ay talagang hindi maaaring gumawa ng ganitong kalokohan. Kaya, ang 30% shares na ito, hindi mo makukuha. Xiaobao, ang ginawa ko ay para lang maging matatag ang loob mo. Wala akong ibang intensyon. Dahil sa huli, sino ang tunay na nagmamahal sa'yo at sino ang gumagawa ng paraan para ipahamak ka? Malinaw na ngayon. Huwag kang mag-alala, naniniwala ako sa'yo. Shen Yangshi, sa kasamaang palad, natalo ka. Natalo. Tiyak na ako ang mananalo. Butler Gao. Ang pangangalo niya kung nangyari man o hindi sa isang litrato lang ay talagang mahirap patunayan. Subalit mayroon akong dito isang medical report ng nakakahawang sakit. At ang pasyente sa report na ito ay si Fang Nianxi. Nagpapanggap pa ng mabait. Hindi ko inaasahan sa edad mong ito ay ganyan pala ang trip mo sa likod ng pintuan. Syphilis. Tertiary stage. Bakit ka nagkaroon ng syphilis? Paano posible? Talagang hindi ko alam. Ano ba talaga ang nangyari? Ako ay malinis. Sabihin mo sa akin, bakit ka nagkaroon ng syphilis? Hindi ba sinabi mo sa akin noong nasa ibang bansa ka? Nagtatrabaho ka ba para sa iba? Talagang hindi ko alam kung ano ang nangyari. Talagang malinis ako. Oh, ang ulat na ito, peke. Tiyak na, ginawa ni Shen Yangshi. Alam kong ganyan ang sasabihin mo. Ginoong Gao, hayaan mo silang pumasok. Ito ang reagent para sa pagtukoy ng syphilis. Basta patakan ng dugo ang reagent, mabilis na malalaman kung may dala ng virus. Ginang Fang. Sige na. Kung peke ito, kukuha ako ng pinakamahusay na abogado para patunayan ka. Ngunit, kung totoo ito, mas mabuting bigyan mo ako ng paliwanag. Xiaobao, ayaw kong subukan. Ayaw bang subukan? O hindi kayang subukan? Ayaw mong subukan. Mahirap hindi isipin na noong nasa ibang bansa ka. Ano ba talaga ang ginawa mo? Mga bagay na hindi maipagmamalaki. Lu Tingshen, hindi ba lagi mong sinasabi na ako'y nag-aalala ng walang dahilan? Ngayon, ikaw naman. Simple lang, sandali lang. Ang resulta ng test ay Lakasan mo ang boses. Sabihin ang resulta sa lahat. ang resulta ng test ay positive. Fang Nianxi, na-diagnose na may third stage syphilis. Ano? Syphilis. Nako, Fang Nianxi. Hindi ba sinabi mo sa akin, malinis ka ba? Paano ka nagkaroon ng ganitong sakit? Xiaobao, talagang hindi ako nakipag-ugnayan ng walang kontrol. Oh, tiyak na noong araw na iyon, si Shen Yangshi, naghanap ng tao para pumasok sa bahay at maghiganti sa akin, kaya ako nagkaroon ng sakit na ito. Siya ang may kasalanan. Xiaobao, mangyaring maniwala ka sa akin. Sabi ko noong araw na iyon, sa ospital, ang kakaiba mo. Palagay ko, dito ka naghihintay? Shen Yangshi, malaki ang plano mo.
Hanggang dito na lang ba? Hindi mo pa rin alam kung sino ang nanloloko sa'yo? Kaya pala, lahat ng bagay sa buhay mo nasisira. Ayaw mong aminin, no? Marami akong paraan para pilitin kang umamin. Kailan kita niloko? Tatlong araw na ang nakalipas. 3 araw lang ang nakalipas. Sa pagkakaalam ko, para umabot sa tertiary stage ng syphilis, kailangan ng hindi bababa sa 2 taon, o baka naman, espesyal ang katawan mo. Mas mabilis pa tumubo ang syphilis mo kaysa sa iba? Halatang matagal na niyang may sakit. Tama? Ako. Talagang di ka susuko hanggat di ka nakakakita ng patunay. Tingnan mo, ito ang iyong mabait at maunawaing si Tita Fang. Mula nang pumasok ka sa bahay na ito, nalaman ko na ang lahat ng sikreto mo. Ang dahilan kung bakit hindi ko sinabi sa'yo agad, ay para bigyan ka ng pagkakataong magbago. Pero hindi mo pinahalagahan yon. Fang? Sa mga sinabi mo sa akin, alin ba ang totoo? Xiao Bao, pakinggan mo muna ako. Nandito na lahat ng ebidensya. Ano pang paliwanag ang kailangan? Nagtiwala ako ng lubos sa'yo, tapos ganito ang gagawin mo sa akin? Xiao Bao, patawarin mo ako. Xiao Bao. Umalis ka! Ang dumi-dumi mo talaga. Hindi ko dapat pinili ka. Kaysa kay Yang Shi at nagkahiwalay kami. Isang sinungaling ka. Eh ano ngayon? Ito ba ang gusto mong sabihin sa akin? Na ako ang nangaliwa? Hindi ikaw ang magsasabi kung nangaliwa ako o hindi. Ang basehan ko ay ang resulta. Siya. Sige, magpatest ako. Pero sasabihin ko sa'yo, kung malinis ako, kailangan mong bawiin ang divorce application mo ngayon. At sa hinaharap, kung anong sabihin ko, yun ang susundin mo. Kung ikaw ang may syphilis, sundin ang prenuptial agreement. Mawawala ang shares mo at wala kang makukuhang kahit ano. Sigurado ka ba? Gusto mo talagang makipagpustahan? Xiao Bao, huwag. Huwag kang magpate. Huwag kang magpate. Kung gusto mong mamatay, wag mo akong isasama. Kahit sino pwede magkasakit ng syphilis. Pero hindi ako. Shen Yang Shi, talagang matatalo ka. Huwag mong subukan. Bakit hindi pwedeng subukan? Ako si Lu Tingshen. Malinis ang konsensya ko. Walang konsensya na nag-aalala. Ibigay mo sa akin ang reagent. Xiao Bao, ang babaeng ito, para saktan ka. Anong paraan ang hindi niya magagawa? Huwag kang magpadala sa kanyang bitag. Anong takot? Walang magbabalak sa akin. Kahit si Shen Yang Shi, hindi niya magagawa. Ibigay mo. Si Shen Yangshi, noong una pa lang, ay may kumpiyansa na. Tiyak na sa reagent na ito, may ginawang kalokohan. Kung susubukan mo ito ngayon, ang balita ay kumalat. Hindi ba masisira ang iyong reputasyon? Lu Tingshan, kung talagang gusto mong protektahan ang iyong reputasyon, aminin mo na nagtaksil ka. Huwag mong hintayin na sa huli. Umalis ng walang dala at mapunta sa isang kalagayan ng pagkawasak ng reputasyon. Ako si Lu Tingshen. Malinis ang konsensya ko. Ito ay alam ng lahat na katotohanan. Hindi ito paninirang puri mo ang makakapagbago nito. Xiao Bao, hindi importante ang reputasyon ko, pero iba ka. Ikaw ang presidente ng Green City Group. Shen Yangshi, ang sama mo talaga. Alam mong simple ang isip ni Xiao Bao, pero naglagay ka ng bitag para saktan siya. Ako ang masama? Ito ay pirma mo mismo. Report ng diagnosis. May tinatago ka ba sa puso mo? O may ibang intensyon? Hindi ko alam. Akala ko, ito ay ordinaryong report ng diagnosis, kaya pirmahan ko lang. Ako ay tapat at maayos. Hindi ako makikipag-ugnayan sa mga taong marumi. Xiao Bao, kahit maniwala ka o hindi ako nakipagkalokohan sa iba. Kahit bugbugin mo ako o murahin mo ako, basta maniwala ka sa akin. Xiao Bao, Fang Yi, Sina, naniniwala ako sa iyo. Xiao Bao, para sa iyo, ano ang hirap na dinaranas ko? Makinig ka sa payo ko. Ang reagent na ito ngayon ay tiyak na may daya. Huwag subukan.
Shen Yangshi, ang reagent na ito. Ano ba ang ginawa mo? Wala nang pag-asa talaga. Nandyan na ang lahat ng ebidensya. Ayaw mo pang sumuko. Profesor ako sa Jinghe Medical University. Pangunahing doktor din ako sa Jinghe Hospital. Inimbita ako ni Miss Shen ngayon para masiguro ang patas at tamang pagsusuri. Anong patunay mo? Mahigit 10 taon na akong nasa propesyon. Hindi ko gagawin ang ganitong bagay para sirain ang sarili kong reputasyon. Buong proseso ng pagsusuri ay hayagan at malinaw. Mr. Lu, kung hindi ka pa rin naniniwala, maaari kang magtanong anumang oras. Maaari mo pang ipatest ito. Lu Tingshen, ang dami niyang dahilan. Para pigilan ka, hindi mo ba napapansing may problema? O baka naman, may nangyari talaga sa inyo. Natatakot kang magkaroon ka ng syphilis, kaya ayaw mong subukan. Anong hindi ko kayang subukan? Marami kang paraan sa mga ginagawa mo. Hindi kita pinagkakatiwalaan. Ang reputasyon, kapangyarihan, at yaman mo, lahat iyon ay galing sa akin. Anong karapatan mong pagdudahan ako? Susubukan mo ba ang test kit na ito o hindi? Ang Jinghe Hospital, may puhunan ka roon. Siyempre, kasabwat mo sila sa pagpapanggap. Miss Fang, ang pagkalat ng maling balita tungkol sa Jinghe Hospital ay may pananagutan sa batas. Kahit na positibo si Xiaobao, ganito ba kayo kasigurado na ako ang nagdala nito? Sige, Shen Yangshi, huwag kang magpanggap dito. Baka ikaw ang nagkalat sa labas at nagkaroon ng syphilis, tapos nahawa si Xiaobao. Mukhang maliit ang tingin ko sa'yo. Hindi ka lang magaling magsinungaling, magaling ka pang umarte. Pati sa pagpapakalat ng chismis, sanay na sanay ka. Shen Yangshi, palagi mo akong pinagmamalaki na malinis ang buhay ko. Pero ikaw, sa labas, kung kani-kanino ka, nakikipagtalik. Ganyan ka na lang ba palagi, Tita Fang, pagmamalihan ako? Pero sino ang naniniwala sa'yo? Si Xiaobao? Nandito pa rin sa tabi ko. Dahil mas tanga pa siya kaysa sa'yo. Ikaw, Xiaobao. Mula noong bata pa ako, itinuro sa akin ni Tita Fang na maging tapat sa buhay. Sa paningin ko, si Tita Fang ay isang mabuting tao na tapat sa trabaho. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Kung talagang may syphilis ako, malamang ikaw ang nagkahawa sa akin. Talagang hindi si Tita Fang. Eh ano ngayon? Sa pang-araw-araw, ikaw at si Tita Fang lang ang nakakalapit sa akin. Kung pareho ang test kit, kapag ikaw ang nagpositibo sa syphilis, patunay yan na ikaw ang nambabae. Shen Yangshi, may lakas ka bang magpa-test? Lu Tingshen, nakakatawa ka talaga. Ginagawa mo ang lahat para mapaalis si Tita Fang. Ngayon, gusto mo pang makipaghiwalay at agawin ang kontrol sa kumpanya. Akala ko, nagkakamali ka lang tungkol sa relasyon namin ni Tita Fang. Pero ngayon, bigla kong naunawaan. May iba ka palang lalaki sa labas, di ba? Tingnan mo ang mukha niya. Kitang-kita ang pagkakonsensya. Xiaobao, tama ang hinala mo. Siya ang nambabae, hindi ikaw. Lu Tingshen, mahal na mahal ka ni Amo Shen. Pero pinagdududahan mo siya. Away ng mag-asawa yan? Anong pakialam mo? Baka ikaw ang matagal ng kasintahan ni Shen Yangshi? Anong pinagsasabi mo? Shen Yangshi, napakatapat ko sa'yo. Pero ikaw pa ang nambintang sa akin. Sinasabi mong ako ang nambabae. Sabihin mo ang gusto mo. Lu Tingshen, ngayong araw na ito, talagang palalayasin kita sa kumpanya. Mga kasama, huwag kayong maniwala sa sinasabi ng babaeng ito. Kung talagang may nambabae, talagang si Shen Yangshi yun, hindi ako. Shen Yangshi? Hanggang sa puntong ito naabot ang sitwasyon. Ako, sa'yo, may konting pag-asa pa rin. Pero hindi ko napansin na ikaw pala ang gumawa ng pagtataksil ng ganitong bagay. Hindi ko ito matatanggap. Kaya pala napaka-perpekto natin. Si Miss Shen Yangshi, na mataas ang tingin sa sarili, may kinakasamang lalaki rin pala sa labas. Sayang naman ang tiwala ni President Lu sa kanya. Mukhang napakaseryoso. Sino ang nakakaalam kung ano ang ginagawa sa likod? Tumigil ka. Kung magsasalita ka pa ng ganyan, papalisin ko kayong lahat dito. Shen Yangshi. Matatakot ka pa bang magpa-test? Sige, pwede akong magpa-test. Pero may isa akong kondisyon. Kung matatalo ka sa pustahang ito, hindi ka lang dapat umalis ng walang dala, kailangan mo ring gumapang ng parang aso sa opisina. Hindi ako matatalo. Dahil hindi ako nangangaliwa. Ganoon ba? Naniniwala rin ako sa mata ko sa pagkilala ng tao sa loob ng maraming taon. Hindi ako magkakamali. Negatibo ang resulta ng test. Hindi infected si Miss Shen Yangshi sa syphilis. Pumasa siya sa test. Mabuti, mabuti. Sabi ko nga walang problema si President Shen. Mabuti. Oh. Nagkamali ako sa'yo. Ikaw ang nagparatang sa akin kanina. Ako. Makatwirang hinala lang naman ito. Makatwirang hinala nga.
Chen Yangshi, anong ginagawa mo? Lu Tingshen, pinagdududahan ninyo ako. Binabatikos ninyo ako. Ngayon lumabas na ang resulta. Lahat ay malinaw na. Ano pa ang masasabi ninyo? Lu Tingshen, ikaw naman. Yung sugat na tinusok kanina, dapat ay gumaling na. Bakit ang tagal pa ring dumudugo? Kamakailan, nahihirapan ako sa trabaho. Palagi akong nakakaramdam ng panghihina. Hindi kaya ako ay... Tita Fang, bakit mo ako tinitingnan? Hindi ko rin alam. Ano ba talaga ang nangyayari? Lu Tingshen, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Itong test kit, matatakot ka bang gamitin? Siya, gagamitin ko. Xiao Bao, wag na kaya. Masasaktan ako kapag nakikita kitang dumudugo. Miss Shen, kanina, medyo sumobra nga ang sinabi ko. Mali ako. Pwede bang kanselahin na lang ang test? Kahit na magdiborsyo. Sa tingin ko, mas mabuting maging disenteng tao. Pang Yancy, anong kinakabahan mo? Noong binabatikos ninyo ako, inisip mo bang maging disente sa akin? Mga tao, hanggat hindi malinaw ang lahat ngayon, walang sino mang aalis. Ang test kit na ito ngayon. Gagamitin mo man o hindi, kailangan mong gamitin. Miss Shen, Tama na, Tita Fang. Huwag mo siyang pakiusapan. Ako si Lu Tingshen. Matuwid ang aking konsensya. Wala akong ikinakatakot. Hope, Xiao Bao, huwag na. Humingi na lang tayo ng tawad kay Miss Shen para hindi na tayo mapahiya. anong kinakatakot mo? Ako ang bahala kahit bumagsak ang langit. Hem. Ano, ibig mong sabihin? Wala bang problema? G. Lu. Syphilis. Kumpirmado. Ano? Totoo bang may syphilis si Ji Lu? Hindi ko inaasahan yun. Fangi, ano ang nangyari? Hindi ko maalala na. Nagkaroon ako ng kontak sa'yo. Lu Tingshen, kung hindi mo kayang magdesisyon, ako na ang gagawa ng desisyon para sa'yo. Gawin nating permanente ang sitwasyon. Ang pagiging asawa ng presidente ng kumpanya, ako na ang magiging yon. Nung gabing yon, lasing ka. Sabi mo gusto mo ako, at gusto mong maging tayo. Alam mo naman, kahit anong hilingin mo susundin ko. Hindi ko rin alam kung bakit umabot sa ganito. Kung alam mo pala ang lahat ng ito, bakit hindi mo sinabi sa akin? Itong syphilis mo, ano talaga ang nangyari? Xiao Bao, ako'y isang babae, nasa ibang bansa, walang kakilala. Minsan, nadaya ako kaya. Talagang hindi ako nakipagkalikutan sa iba. Bago nangyari ito, wala akong kaalam-alam. Kung alam ko lang, sasabihin ko sana sa'yo ng maaga. Umalis ka, Xiao Bao, Yangshi. Talagang hindi ko alam ang nangyaring ito. Sinisiguro ko sa'yo, ikaw lang ang nasa puso ko. Walang iba. Lu Tingshen, panahon na para tuparin ang ating pustahan. Mag-apologize ka sa akin. At sa lahat ng shareholders. kailangan ba talagang maging ganito ka, kawalang awa? Ang bagay na ito, hindi ba't kusang loob kayong sumali? Ano ba? Lu Tingshen, magdadahilan ka ba? Kung ayaw ni President Lu, maaari kaming tumulong sa iyo. Tao, tulungan si President Lu na tuparin ang kanyang pangako. Hindi na kailangan. Ako na ang gagawa. Xiao Bao, Ako si Lu Tingshen. Humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Ako si Lu Tingshen. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat ng narito. Siksi, ganito na lang. Patawarin mo na ba ako? Sa totoo lang, hindi mo kasalanan ang lahat ng ito. Yangshi, alam kong magpapatawad ka sa akin. alam ko naman, Miss Shen, hindi ka makikipagtalo sa mga tulad namin. Hindi ka mag-iinarte. Ako ang paulit-ulit na nagpatawad, kaya naging ganito ang resulta ngayon. Kaya ngayon, babawiin ko ang lahat. Huwag, Siksi. Yangshi, Huwag mo akong hawakan. Nandidiri ako. Binibigyan ko kayo ng isang araw para umalis sa aking villa. Ngayon, lumayas kayo agad. Halika na, Xiao Bao. Okay lang yan, Xiao Bao. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Fang Yi. Nagkamali ba talaga ako? Ay naku, hindi naman.
Ikaw, Xiaobao, tama ang lahat ng desisyon mo. Xiaobao, may magandang balita ako sa'yo. Buntis ako. Ano? Noong huli tayong nagkita, ramdam ko na may kakaiba sa akin. Xiaobao. Anak mo to. Pasensya na, Xiaobao. Kasalanan ko lahat ito. Ako ang dapat humingi ng tawad. Paano ko nagawa ang ganitong bagay? Napakasama ko talaga. Xiaobao, huwag kang ganyan. Nahuli ka na naman. Lu Tingshen, ang dali-dali mong lokohin. Xiaobao, pwede ba kitang kausapin? Fang Yi, ako ang nasaktan sa'yo. Nararapat lang na bayaran kita. Sabihin mo na lang kung ano ang gusto mo. Mula nang ma-diagnose, hindi ko na alam kung gaano pa katagal ang buhay ko. Ang hiling ko lang ay maisilang ang batang ito. Maisilang? Hindi pwede. Anak, wala akong ibang kahulugan. Pagkapanganak ng batang ito, hindi ko kailangan ng anumang katayuan. Ang hiling ko lang ay makipag-ayos ka ulit kay Ginang Shen. Para maging masaya ang pamilya ninyong tatlo. Namamana ang sakit mo. Pagkapanganak ng bata, may congenital disease na agad siya. Pero walang kasalanan ng bata. Napaka-advanced na ng medical technology ngayon. Tiyak na may paraan para maiwasan iyon. Anak, ito ang iyong unang anak. Baka sakali, pagkakita ni Ginang Shen sa bata, magbago ang isip niya. Tita Fang, hanggang ngayon, iniisip mo pa rin ako. Talagang, hindi ko alam kung paano kita pagbabayarin. Ay nako, anong pagbabayad ang sinasabi mo? Ang mga paghihirap na ginawa ko para sa iyo, hindi ko naisip na magkaroon ng kapalit. Naghirap ka. See you na, anak. Kahit gaano pa karaming hirap ang danasin ko para sa iyo, gusto ko. Pero, natatakot ako na baka may mangyari sa hinaharap. Baka sa hinaharap, magdusa rin ang bata, kasama mo. Ang aking bank account na freeze na ni Shen Yangshi. Kung hindi, makakapag-iwan pa ako ng pondo para sa bata. Anak, pwede ka bang kausapin si Ginang Shen? Dahil naging mag-asawa naman kayo, hingin mo sa kanya ang child support para sa bata. Ganito na ang nangyari. Hindi ako papayagan ni Shen Yangshi na makita siya. Anak, para sa bata, pwede bang subukan mo pa? Ano ang dapat kong gawin? Susubukan ko. Lu Tingshen, sino pa ang maglalaro sa iyo? Kapag nakuha ko na ang pera, aalis na ako ng malayo. Mula nang ikasal kami, magkasintahan kami ni Shen Yangshi. Pero ginamit niya ako. Una, gumawa siya ng chismis na ako'y nangangaliwa. Tapos, nakipagsabwatan siya sa kumpanya, sa lahat ng shareholders, para magplano. Gusto nila akong paalisin. Ang gusto lang nila ay angkinin ng lahat ng pagod ko para sa kumpanya sa loob ng maraming taon. Sa bagay na ito, hindi ako magpapatalo. Bayaran, 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 bayaran. Naniniwala ako na ang lahat ng mga kababayan naming investor dito ay hindi rin papayag na mangyari ang ganito. Bumagsak ang stocks ng Green City Group. Dapat magpaliwanag si Gieneng. Shen, oo, Ginoong Lu, dalhin mo kami sa kanya. See ya. Umalis kayo. Noong nagtatrabaho pa si Lu Tingshen, malaking pagkukulang ang idinulot niya sa kumpanya. Bakit walang nagsabi sa akin? Sabi po ni Ginoong Lu, siya mismo ang magsasabi sa inyo. Talagang wala kang silbi, puro kapalpakan lang ang dala mo. Ginoong Shen, sinadya ni Lu Tingshen na ilantad sa media. Ngayon nasa trending na ang balita. Maraming investor sa baba, nag-aaklas at humihingi ng bayad pinsala. At Ako muna ang magpapaumanhin sa kanila. Sabihan ang Public Relations Department na makipag-ugnayan agad sa media para linawin ang bagay na ito. Opo. Bayaran, bayaran, bayaran. Ginoo, wala kayong appointment. Hindi kayo makakapasok kay Ginoong Shen. Ginoo, Umalis ka. Kailangan kong makita si Shen Yangshi. Harapan kong hihingi ng paliwanag. Yangshi, nakita mo na rin ang balita. Payag ako sa hiwalayan. Pero sa usapin ng kumpanya, kailangan kong makuha ang bayad pinsala.
Bayad pinsala. Imposible. Bayaran mo ako! Bayaran mo ako! Nakita mo ba? Ako pa rin ang pinagkakatiwalaan ng publiko. Lahat ng mga investor sa labas ay naghihintay ng balita mula sa akin. Kapag nag-utos lang ako, papasok agad sila. Lu Tingshen. Ganyan pa rin ang hamak mong paraan. Yang Shi, buntis si Auntie Fang. Wala rin akong magawa, pero hindi ko basta kukunin ang pera mo. Magpapatuloy pa rin ako bilang honorary CEO ng Green City Group para magsilbing mukha ng kumpanya. Hindi ko kailangan yan. Sabi ni Auntie Fang, kapag ipinanganak na ang bata, ibibigay sa atin. Hindi ba't gustong-gusto mo ang mga bata? Ngayon, maging nanay ka nang walang sakit. Bigyan mo lang ng konting kompensasyon si Auntie Fang. Dapat lang, di ba? Ang ganda ng walang sakit na pagiging nanay. Halatang halata ang pakana mo. Malaking halaga ang ginastos ng Green City Group noon para i-market ang imahe ko. Ngayon, may problema ang stock price ng kumpanya. Ako lang ang makakatulong sa iyo. Hindi ko kailangan. Mas gugustuhin kong bumagsak ang stock sa pinakamababa o kahit madilis. Ayokong magkaroon pa ng anumang koneksyon sa iyo. Shen Yangshi, seryoso ka bang gagawin mo ito ng ganito? Hindi ako ang gumagawa nito. Ikaw ang nagdala sa sarili mo sa ganitong sitwasyon. Lu Tingshen, kung muling bababuin mo ang Green City Group, pagsisisihan mo ito ng husto. Seryoso ka bang gusto mong magsabugan tayo? Mali ka na naman. Kahit mawala ang Green City Group, ako pa rin si Shen Yanshi. Ikaw, Lu Tingshen. Magiging isa kang dukhang walang-wala. Tagapamahalagaw, paalisin mo siya. Opo. Yangshi, Pumunta ka agad sa Green City Group. Ginoong, sakay na po kayo. $10 milyon. 10 milyon lang ang kukunin ko, Chen Yangshi. Kapag pumasok na ang pera, maglalabas agad ako ng video para maglinaw, para tumaas ulit ang halaga ng stocks ng kumpanya. Sa negosyong ito, panalo ka lang. G, Shen, tingnan ninyo. Darating din ang panahon na malilinaw ang mga chismis. Pero pagdating ng panahong yon, sara na ang Green City Group, Shen Yangshi. Magkano na lang ang natitira sa pondo ng kumpanya? Mas alam ko, yan kaysa sayo. Kahit bumagsak at magsaraman ang kumpanya, hindi kita pagbibigyan. Shen Yangshi, ikaw ang nagpilit nito. G, Shen, nagtiwala kami sa'yo, kaya kami namuhunan sa Green City Group. Ngayon, nangyari ang ganitong malaking problema. Dapat kang magbigay ng paliwanag. Ang CEO ng Green City Group, si Ji Lu lang ang kinikilala namin. Ngayon, kailangan mong magbigay ng paliwanag. Magpaliwanag ka! Magpaliwanag ka! Magpaliwanag ka na. Magpaliwanag. Magpaliwanag ka. Magpaliwanag ka. Magpaliwanag ka! Shen Yangshi, wala na akong pakialam sa buhay ko. Kung hindi mo ako papayagang bumalik sa Green City Group, magkasama tayong mamatay. Mga kasama, ang account ng Green City Group, ubos na ang pondo. Lahat ng proyekto ngayon, dahil sa problema sa pondo, ay itinigil na. Payo ko sa inyo, itigil na ninyo ang pagkalugi. Wala akong pakialam. Ano man ang nangyari sa inyong dalawa, ngayon, nalulugi ako. Kailangan ninyong ayusin ito. Oo! Magbayad kayo! Bayaran! 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 Ibalik ninyo ang pera namin! Magbayad kayo! G, Shen, umalis na kayo. Ako na ang bahala sa kanila. Matandang to, humaharang ka pa. Matandang hayop, hindi ba't napakatapat mo? Ngayon, ipapakita ko sa iyo. Lumaban ka sa akin, Lu Tingshen. Anong magandang kahihinatnan ang meron? Lu Tingshen, may sakit sa puso si Guanja. Kung may mangyari sa kanya, ikaw ang mananagot ng buo. Alam mo ba? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. 20 milyon bilhin ang Green City Group at ang buhay nitong matanda, Shen Yangshi. Kami ay mag-asawa. Huwag mong sisihin ako na hindi kita binigyan ng pagkakataon. Umalis ka. Guanja, halika. Ginoong Shen, ayos lang ako. Bumangon ka ng mabilis, dadalhin kita sa ospital. 30 milyon Shen Yangshi. Sa bawat segundo na ikaw ay nag-aatubili, daragdagan ko ng 10 milyon. Hindi ako nagmamadali. Gusto kong makita ang buhay nitong maliit na kaibig-ibig. Gaano pa katagal kaya ito tatagal? 40 milyon. 50 milyon. 60 milyon. Lu Tingshen, tandaan mo ang ginawa mo ngayong araw. Papagbayarin kita. Mga tao, parang hindi pinapahalagahan ni Ginoong Shen ang inyong pinaghirapang pera. Hindi man lang pinahahalagahan. Ano ang masasabi ninyo? Ano ang dapat gawin? Sige, suntukin siya. Suntukin siya. Suntukin siya. Suntukin siya. Suntukin siya. Suntukin siya. Tumigil ka. Dalhin mo siya sa ospital. Mabilis.
Shishi, huli na ang dating ko, anak. Ayos ka lang ba? Lolo, okay lang ako. Anak ko, napakalaking problema ito. Pero hindi mo man lang sinabi sa Kin. Huwag mo nang uulitin, ha? Lolo, alam ko pong mali ako. Dapat sana ay nakinig ako sa'yo noon pa. Matigas lang talaga ang ulo mo. Kapag may problema, gusto mong mag-isa ang gumagawa ng paraan. Huwag kang mag-alala. Nandito ang lolo mo para sa'yo. Kahit na humina na ang pamilya Shen, may pangalan pa rin ito. Simula ngayon, ang lahat ng problema ng Lucheng Group, ang pamilya Shen ang mananagot. Sige, pamilya Shen ang mananagot. Di ganun na lang. Kunin niyo ang pera at ipamahagi sa lahat. Tama ba ang sinasabi ko? Oo, bayaran nyo kami. Ibigay nyo na ang pera. Ngayon din, ibigay nyo na ang pera. Itong lalaking ito, matagal ko nang alam na masama ang kanyang hangarin. Jishi, ang hirap ng pinagdaanan mo nitong mga nakaraang taon. Lolo, alam ko pong mali ako. Karapat-dapat lang ang parusang ito sa King. Pero ang mga anak ng pamilya Shen ay hindi dapat dumaan sa ganitong hirap. Hindi ba't sinasabi ninyo na nalugi kayo sa stocks? Madali lang yan. Ang pamilya Huo ng Haicheng ay maglalaan ng 1 bilyon para matulungan ang Lucheng Group na makabangon muli. Ibinigay ng pamilya Huo sa grupo ng Lucheng ang karapatan sa pagpapaunlad ng lupa sa sentro ng lungsod. Sisi, Ang pamilyang Wu mula sa Haicheng. Isa yan sa mga pinakamayamang pamilya sa buong mundo. Narinig ko, hawak nila ang karapatan sa pagmina ng 40% ng mga mineral sa buong mundo. Sino ba talaga itong si Shen Yangshi? Bakit kaya ang puno ng pamilyang Huo ang unang nag-alok ng tulong? Huo Yulin, bakit ka bumalik? narinig ko kay Lolo na may nangyari sa'yo. Kaya agad-agad kong iniwan ang trabaho sa kumpanya para tulungan ka. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang makakapinsala sa'yo. Sa tulong ng pamilyang Huo, ang presyo ng stocks ng Green City Group ay tiyak na tataas ng tataas. Ngayon, malulugi pa kaya tayo? Hindi na, hindi na. Pribadong usapin ito naming mag-asawa. Wala kang kinalaman dito. Dayuhan ka. Huwag kang makialam sa hindi mo dapat pinakikialaman. Matagal nang magkaibigan ang pamilyang Huo at si Lolo Shen. Si Sixi ang pinakamatalik kong kaibigan. Magkasama kaming lumaki. Mas matagal ko siyang kilala kaysa sayo. Sino ba talaga ang dayuhan? Hindi pa natin alam. Sige, matagal ka na bang may kinakasamang ibang lalaki sa labas? Lu Tingsan, wag mo na akong guluhin. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Mahal, ang tagal na ng relasyon natin. Paano mo masasabing basta-basta na lang? Zixi, nakikiusap ako sa'yo. Babalikan mo ako, di ba? Umalis ka. Ixi, ang relasyon natin, hindi pwedeng basta-basta na lang. Bitawan mo siya. Shishi, Luting Shen. Binabalaan kita. Kung lalapit ka pa kay Sixi, ipapakita ko sa'yo ang kapalit ng paggaganti ko. Yangshi. Hindi kita susukuan. Walang sino man ang makakaagaw sa'yo mula sa akin. Si Huo Yulin ba yan? Hintayin mo lang. Subukan mo, handa akong sumabay sa'yo anumang oras. May iba pa bang gustong mag-withdraw ng shares? Hindi na, hindi na. Sa suporta ni Ginoong Huo, makakasabay na lang kami sa pagpapayaman. Tigilan ang mga walang kwentang salita. Kung paano kayo nag-ingay kanina, ganoon din ang paraan ng paghingi ng tawad kay Ginoong Shen. Ginoong Shen, paumanhin. Kami ang walang mata, kaya't napahamak ka. Kasalanan lahat yan ni Luting Shen. Nauto kaming lahat niya. Dito na matatapos ang mga pangyayari ngayong araw. Paumanhin. Tara na, tara na. Paumanhin, kanina, natakot akong masaktan ka, kaya nagmadali ako. May pag-asa. Sixi, bakit hindi mo sinabi sa akin na may ganitong malaking nangyari? Wala lang, lumipas na ang lahat. Kung gayon, may pagkakataon pa ba ako? Si Yulin na bata, pinagmasdan ko siyang lumaki mula pagkabata. Ang kanyang pagkatao, kinikilala ko. Lolo, pwede bang bigyan mo muna ako ng panahon para makapag-isip-isip? Alam ko. Kailangan mo pa ng panahon para makabangon mula sa nakaraang pag-aasawa. Pero, kaya ko pang maghintay. Gaano man katagal, Hayaan na nating lumipas ang mga nakaraan. Ngayong gabi, para sa lolo, maghanda tayo ng salo-salo para kay Huo Yulin. Ako ang bahala sa restaurant.
Sinabihan ko na ang kusina, nagpagawa ako ng mga paborito mong pagkain. Hintayin mo ako sandali. Si, pasensya na. May gusto na akong tao. Ang taong yun ay si Lu Tingshen. Sexy. Kung hindi kanya tratuhin ng maayos, sabihin mo sa akin. Maghihintay ako sa'yo. Panahon na para kalimutan ang nakaraan at simulan ang bagong buhay. Mag-book ka ng ticket papuntang Amerika para sa akin? Oo, yung sa gabi. Shen Yangshi. Ang laki naman ng puso mo. Malaking problema ang nangyari sa Green City Group tapos kumakain ka pa rito. Narinig ko kanina, nagpareserba ka ng tiket. Ano? Iiwan mo si Lu Tingshen. At tatakas. Yung walang kwentang Lu Tingshen, kahit katulad mo hindi niya mahawakan. Huwag kang masyadong magyabang. Yung kumpanyang pinaghirapan mong makuha, malapit nang magsara. Hindi ka naman mas maganda sa akin. Hi. Mukhang tong restaurant na to, hindi na ako babalik. May taong maruming sakit dito. Nahawaan na pati ang hangin. Shen Yangshi, ikaw. Ginoo, hindi kayo makakapasok kung walang reserbasyon. Anong i-reserve ko? Naghahanap lang ako ng tao. Li Jiangguo. Fang Chun Miao, nahanap din kita. Inagaw mo ang pera ko. Binigyan mo ako ng sakit. Ikaw ngayon, masaya na ang buhay. Hay, Anong nangyari? Ano ba ang nangyayari? oy, ang babaeng ito, matamis ang dila. Sabi, pakakasalan niya ako. Pero sa huli, niloko niya ako at inagaw ang pera ko. Tumakas pala sa ibang bansa. Nakipagkalantari sa iba't ibang lalaki. Hoy, ako, nagkasakit pa ako ng syphilis. Ha? Syphilis? Kadiri? Servidor? Bakit pinapapasok nyo ang kahit sino? Ang babaeng manloloko na ito, kitang-kita namang hindi maayos. Hindi ko siya kilala. Huwag kayong maniwala sa kanya. Fang Chun Miao, Mabilis. Palayasin niyo ang baliw na ito. Palayasin niyo. Fang Chun Miao. Huwag mong isipin na dahil pinalitan mo ang pangalan mo. Makakalusot ka na kahit maging abo ka pa, makikilala kita. Sabihin mo, nasaan ang pera ko? Kaibigan ko siya. Mayaman siya. Sa kanya ka humingi. Magkano man ang hihingin mo, ibibigay niya. Huwag kang gumalaw. Ang taong katulad niya. Hindi ko talaga kilala. Tumigil ka. Pinayagan ka bang umalis? Dahil kaibigan mo siya. May utang siya sa akin. Pakiusap, tulungan mo siyang magbayad. Ito ay usapin ninyong dalawa. Ano ang kinalaman ko dyan? Kanina ko pa nakikita. Kausap mo siya. Sa itsura mo. Mukha kang mayaman din. Hindi kita hihingan ng sobra. Nagatampa. 2 milyon. Ang pera ko, kasama siya. Ang gastos sa paggamot dahil sa sakit na nakuha ko sa kanya. Hindi naman labis, di ba? May utang siya sa iyo. Dapat kang magreklamo sa pulis. Magreklamo sa pulis. Ano ang kinalaman ko? Kung kaya ko, matagal na akong nagreklamo sa pulis. Ginoo, kumalma ka muna. Sasabihin ko sa iyo, walang pera ngayon. Kayo pareho. Hindi kayo pwedeng umalis dito. Baliw. Ilapag mo. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Kung magbibigay ka ng pera, gumagalaw ka pa. Kumusta? Ang numerong tinawagan mo ay pansamantalang. Saan na ba talaga pumunta si Tita Fang? Tita Fang. Sino ka? Bitawan mo siya. Xiaobao, sagipin mo ako. Sino ka? Bitawan mo siya. Sagipin mo ako. Ikaw si Fang Chun Miao, ang binabayarang kabit, di ba? Fang Chun Miao. Nagkamali siya ng tao. Dumiretso siya sa akin na may hawak na kutsilyo. Ano? Hindi mo siya kilala? Paulit-ulit mong sinasabi na titigil ka na sa pagiging hostess at mamumuhay ng maayos kasama ko. Muntik na akong maniwala sa'yo. Hostess? Xiaobao, sirain lang siya. Huwag kang maniwala sa kanya. Sagipin mo ako. Ayos ka talaga, Fang Chun Miao. Ang galing-galing mo. Ninakaw mo ang pera ko, tapos bigla kang naging mayamang asawa. Naipasa mo pa sa akin ang sakit mo. Muntik na akong mamatay dahil sa'yo. Hoy, gusto mo siyang sagipin, di ba? Bigyan mo ako ng 2 milyon. Pakakawalan ko siya agad. Kung hindi, papasok itong puting kutsilyo, lalabas na pula. Hoy, huwag. Huwag kang magpadala sa galit. Hindi ko mabibigay sa'yo ngayon ang ganoong kalaking halaga. Pero, mag-iisip ako ng paraan. Bigyan mo lang ako ng konting oras. Yangshi, ang perang ito, maaari mo bang ipahiram sa akin? Buntis si Auntie Fang. Kung magpapatuloy ito,
maaari siyang mapahamak. Anong kinalaman ko doon? Ha 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 ha. Buntis siya? Wala na siyang kakayahang magkaanak. Hindi pa ba niya sinasabi sa'yo? Ano? Mukhang ikaw namang pogi na to ay nadaya rin niya. Ang reputasyon ni Fang Chunmiao sa labas ay ano ba talaga? Pwedeng magtanong-tanong ka. Anong sinasabi mo? Huwag mong siraan ang pangalan niya. Hindi ko inakala na isa ka palang romantiko. Ayos ka lang ba? Tita Fang, sabihin mo sa akin ang totoo. Talaga bang hindi mo siya kilala? Xiaobao, isa lang siyang baliw. Huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Paano ko makikilala ang ganyang klaseng lalaki? Hindi ko kilala. Parang hindi ganoon. Tumahimik ka. Ikaw talaga. Magkasabwat kayo, di ba? Shen Yangshi, sinadya mong maghanap ng tao para sirain ang pangalan ko. Napakasama mo talaga. Ang mga salita mong yan, kay Lu Tingshen lang magagawa. Shen Yangshi, gusto mo talagang patayin kami bago ka masiyahan, no? Bahala ka sa iniisip mo. Ayaw ko nang mag-aksaya ng salita sa mga katulad ninyo. Gusto mo ng pera? Huwag mo siyang paalisin. Huwag kang kikilos. Ibigay mo ang pera. Kuya, kung gusto mo ng pera, maaari kitang bigyan, pero hindi sa ganitong paraan. Biktima ka rin niya. Gaya ko. Dapat tayong magtulungan laban sa mga masasamang taong ito. Ano sa tingin mo? Tama ka. Ikaw ang may kasalanan nito. Huwag. Ayos ka lang ba, anak? Shen Yangshi, wala na tayong natira. Pinapaslang mo pa kami. Ngayon ko lang talaga nakilala ang tunay mong pagkatao. Ganito ka pala talaga. Isang masamang babae. Kuya, kumalma ka muna. Alam ko na nasaktan ka ng husto ng babaeng ito. Pero hindi ka pwedeng manakit. Ano bang problema mo? Sabihin mo sa akin. Maniwala ka sa akin. Kaya kitang tulungan. Sabihin mo ang kwento mo. May kwento ako, pero kailangan ng alak. Madali lang yan. Tita Fang, bakit mo ginawa to? Ako. Ano pa bang dahilan? Natatakot ka na malaman ng iba ang nakaraan mo. Shen Yangshi, huwag mo akong pagbintangan. Sinisikap kong pigilan ang mamamatay tao. Anak, dapat alam mo ito. Noon pa man, maraming beses na akong pinagbintangan ni Shen Yangshi. Kung hindi dahil sa pagiging mapanuri mo at napigilan mo siya, matagal na sana siyang nagtagumpay. Ngayong pagkakataong ito, siya talaga ang may gawa nito. Gumamit siya ng masamang paraan. Oh, tama. Shen Yangshi, ngayon ko lang talaga lubusang nakilala kung sino ka. Tita Fang, umalis na tayo. Lumayo tayo sa ganitong klaseng tao. Ngayong araw, walang makakaalis. Ilapag mo ang kutsilyo. Ilapag mo na yan. Kaibigan yan ni Amo Huo. Gusto mo bang mamatay? Kaibigan ka pala ni Amo Huo. Anong ginagawa mo? Mag-sorry ka na. Nasaktan ka ba? Pasensya na. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Kasalanan ng babaeng ito ang lahat. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Ginoong Huo, maging mabait po kayo. Patawarin niyo na ako. Patawarin kita. Depende yan kung gaano ka sincero. Hindo. Hindi ko siya kilala talaga. Paninirang puri lang yan. Shen Yangshi, ikaw ang naghanap ng tao para siraan ako. Napakasama mo talaga. Huo Yulin, kahit malakas ang impluensya ng pamilya nyo, dapat may katwiran din kayo. Xiaobao, hindi mo pa ba nakikita? Ang dahilan kung bakit gusto makipaghiwalay sa'yo ni Shen Yangshi ay dahil may iba na siya. Gusto kanyang paalisin sa Green City Group at sirain ang pangalan mo. Lahat ng ito, siya ang may pakana. Anong ginagawa mo? Puta! Tumahimik ka na! Makinig kayong dalawa! Ngayon, agad-agad kayong humingi ng tawad kay Ginoong Huo at sa kaibigan niya. Kung hindi, pagsisisihan nyo. Malapit nang ma-delay ang flight. Kailangan kong makalabas dito agad. Aray, masakit ang tiyan ko. Xiaobao, pwede mo ba akong ihatid sa ospital? Pupunta tayo ngayon. Hinto. Shen Yangshi, mag-asawa tayo noon. Wala ka bang natitirang kahit konting pagmamahal sa akin? XCC. Hayaan mo na ako ang bahala. Huwag kang mag-alala. Kaya ko itong ayusin mag-isa. Sige.
Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Lu Tingshen, gising-gising ka naman. Ang babaeng ito, mula pa sa simula, ay may itinatagong lihim. Pero ikaw, walang pasubali kang naniniwala sa kanya. Napakatanga mo talaga. Shen Yangshi, itigil mo na ang pagpapanggap mong mabait. Tama si Tita Fang, na ako ngayon ay napunta sa ganitong kalagayan ay dahil lahat sa'yo. Ikaw, ang pinakamasamang babae. Kung hindi ka titigil hanggat hindi ka nakakakita ng patunay, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ang Green City Group ay magsusumite agad sa korte ng lahat ng ebidensya. Sa mga nakaraang taon, ang mga pagkalugi na idinulot mo sa Green City Group ay hindi bababa sa 20 milyon. Gagawin kong isa-isang ibalik mo ang lahat ng iyon. Shen Yangshi, ganyan ka ba magsalita sa aming Xiaobao? Tumahimik ka. Lu Tingshen, matigas ang ulo mo. Naniniwala ka sa mga chismis at paulit-ulit mo akong sinisiraan. Sa susunod, kukuha ako ng pinakamagaling na abogado sa Haicheng para magsampa ng kaso laban sa iyo. At kay Fang Yanxi, ang sasalubong sa iyo ay walang katapusang pagkabilanggo. Shen Yangshi, nakita ko na ang totoo. Naiinggit ka lang sa relasyon namin ni Tita Fang. Hintayin natin sa pagkuha ng iyong salaysay. Kapag nalaman mo na kung ano ang tunay na mukha ni Fang Yanxi, sana masabi mo pa rin ang mga salitang iyan. Xiaobao, huwag kang maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Totoong-totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Kahit anong mangyari, hindi ako nagsisinungaling. Sige. Ang mga salitang iyan, sa pulis mo na lang sabihin. Dalhin ninyo sila sa presinto. Fang Chunmiao. Kapag nakulong ka na, susunod ay hindi ka na makakapagbayad sa akin. Tita Fang, nandito ako. Kung totoo ang lahat ng sinasabi mo, kahit ibuwis ko pa ang buhay ko, papatunayan kong malinis ka. Gusto kong makasama ka magpakailanman. Ginang Shen, ang lahat ng ito ay kusa lang ginawa ni Lu Tingshen. Wala akong kinalaman dito. Walang kinalaman sa akin yan. Kung maghahabol ka, kay Lu Tingshen ka lumapit. Patawarin mo na ako, pwede ba? Hindi ba't magaling kang magdahilan? Bakit? Ngayon ka natatakot? Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko dapat sinuway ka. Tita Fang, bakit mo ginawa yan? Hindi ka dapat matatag na pumili na tumayo sa tabi ko. Sinong tatayo sa tabi mo? Wala kang pera at wala kang silbi. Bukod sa pagmamayabang lang na presidente ka ng Green City Group, ano pa bang kaya mo? Tita Fang, ikaw. Anong ikaw? Ang lahat ng ito ay dahil sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako napunta sa ganitong kalagayan. Dati, sinabi nating magkasama tayo magpakailanman. Ang mundo ko ngayon, ikaw na lang ang natitira. Yung mga pangako mo sa akin dati, hindi na ba yan totoo? Kahit ikaw, iiwan mo na rin ako? Sinong magpakailanman na sasama sa'yo? Sabihin ko na sa'yo ang totoo. Matagal ko nang binili ang tiket ko papuntang ibang bansa. Ang plano ko, kukuha pa ako ng pera sa'yo. Sino bang mag-aakalang walang kwenta ka? Kahit simpleng bagay, di mo magawa. Mula nang pumanaw ang nanay ko, ikaw na ang itinuring kong tanging sandalan sa buong mundo. Nang umuwi ka sa bansa, pinagkatiwalaan kita. Inalagaan kita ng husto. Pero ikaw, paano mo ako trinato? Naniwala ako sa'yo at hiniwalayan si Ixi. Ngayon, sira na ang pangalan ko. Karapat-dapat yan sa'yo. Kung ako si Ginang Shen, matagal na kitang iniwan. Kung ako ang nasa kalagayan niya, ayaw ko ring makisama sa isang tanga at walang kwentang tulad mo, Fang Yanxi. Fang Yanxi. Mga salitang walang pusong ganyan ang sasabihin mo? Hindi ka ba nahihiya sa akin? Dapat lang nagawin mo ang lahat para sa akin. Kung wala ako, wala ka ngayon. Kung gusto mong magpasalamat sa akin, sige. Kunin mo ang lahat ng responsibilidad para sa akin. Lahat ng ginawa ko, ikaw ang nag-utos sa akin. Ngayong may problema na, itutulak mo na lang ako para maging panangga mo? Tama ba? Wala akong pakialam. Ikaw ang dapat makulong, hindi ako. Miss Shen, si Lu Tingshen ang gustong kumuha ng lahat ng responsibilidad para sa akin. Kung may problema ka, sa kanya ka lumapit. Wala tayong away. Pabayaan mo na ako, pwede ba? Ito ay usapin ninyong dalawa. Kung gusto niyang kunin ang lahat ng responsibilidad para sa iyo, wala akong pakialam. Gagawin niya. Tiyak na gagawin niya. Fang Yanxi, matanda ka na. Bakit ang kapal pa rin ng mukha mo? Hindi ka ba nahihiya sa mga sinasabi mo? Noong naglalambing ka sa akin, bakit hindi mo ako inayawan dahil matanda ako? Siya, kung ganito,
Linawin na natin ang lahat. Mula nang tumira ka sa bahay, paulit-ulit kitang binibilhan ng regalo para sumaya ka, hanggang sa ninakaw ko ang pera ng kumpanya para makabili ng bag para sa iyo. Ibalik mo sa akin ang perang binigay ko sa iyo. Pusa mo naman ibinigay yon. Bakit ko ibabalik? At saka, naubos na lahat. Wala nang natira kahit piso. Wala nang natira. Yung pera ko, ano na? Babayaran kita. Totoo, hindi kita niloloko ngayon. Anong sinabi mo? Ako, Totoo ang sinabi niya kanina. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba talaga si Fang Chunmiao? ano naman kung ako si Fang Chunmiao, Lu Tingshen? Bakit mo pinag-iisipan yan ngayon? Anong sense nun? Yung pagbubuntis na sinabi mo sa akin? Peke rin ang pagbubuntis. Pagbubuntis? Siyempre, totoo yun. Kalokohan! Hayop ka! Ilang taon na ang nakalipas. Tinanggal na ang matris mo. Ako pa ang kasama mo sa ospital. Anong pagbubuntis? Kadiri. Palang. Ang pangit na kasinungalingan. Ako lang ang naniniwala. Bakit ganito? Kung sinabi mo sa akin, kung inamin mo sa akin to, paniniwalaan kita nang walang pasubali. Pero bakit mo gumamit ng ganitong karumal-dumal na paraan? Marami rin akong utang. May dahilan din ako. Wala ba ako? Naniwala ako sa'yo. Pinagdudahan ko si Zixi dahil sa'yo. Nakipag-divorce ako sa kanya. Gago ka. Akala mo itutulak mo ako. Makakatakas ka ng walang pinsala? Fang, hindi ito matatapos sa ating dalawa. Ako. Shishi, mali ako. Alam ko talagang mali ako. Hindi dapat kita na misunderstand. Lalong hindi dapat kita pinagdudahan. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Pero ako, ikaw, bulag at nakipag-away sa'yo. Patawarin mo ako. Pakiusap. Wala akong hinihingi. Isang salita lang mula sa'yo. Pakiusap. Patawarin mo ako. Uli na. Patawarin mo na ako, pwede ba? May isang patak ng luha ayoko siyang paluhain. Ikaw, para lang sa isang katulong, paulit-ulit mo siyang inaasar. Ganito ba ang trato mo sa asawa mo? Nagbigay ng lahat para sa'yo? Pasensya na, Iksi. Pasensya na. Kung alam ko lang ang mga ito noon, hindi kita hahayaang mabuhay hanggang ngayon, lalo na hindi kita pahihintulutang lumapit sa kanya. Hayop ka, ikaw ay nakakasakit sa iba at sa sarili mo. Miss Shen, ito ay usapin ninyong dalawa. Ayokong makulong. Miss Shen, humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Sana'y wag mong isipin ang mga kasalanan ko. Patawarin mo na ako, pwede ba? Kung alam mo lang ang mangyayari, bakit ka pa nagpakasal sa kanya? Dalhin niyo na siya. Wag. Miss Shen, Shishi. Pasensya na. Balak ko sanang ilabas ka, para makabawi ka mula sa hiwalayan. Hindi ko inaasahan. Yulin, 5 taon na ang nakalipas. Dito ka nagtapat ng nararamdaman mo sa akin. Naalala mo pa ba? Siyempre, Bukas ay ang huling araw ng cooling off period ng diborsyo. Ang relasyon ko at ni Lu Tingshen ay tapos na. Ikaw, bukas, magpakasal tayo. Pwede ba? wala ako sa buhay mo sa pinakamahalagang 5 taon, pero sa loob ng 5 taong iyon, ang pagmamahal ko sa'yo ay hindi nagbago. Ang pamilya nating Shen ay hindi kulang sa lalaki. Bakit kailangan mong pakasalan si Lu Tingshen? Yung hampas lupang iyon? Lolo, may karapatan akong magpasya kung kanino ako magpapakasal. Huwag kang makialam. Shishi, gusto ko, Pasensya na. palagi kong iniisip, kung sakaling mapangasawa ko ang kumikinang nakatulad mo, gaano kalaki ang swerte ko bilang si Huo Yulin. Siksi, bigyan mo ako ng pagkakataong protektahan ka. Pwede ba? M. Nahuli na sila. Ang kaso mo ay medyo komplikado. Umuwi ka muna at magpahinga. Maghintay ka ng susunod na abiso. Salamat, pulis. Kailangan kong personal na humingi ng tawad kay Yangshi at magmakaawa sa kanyang patawarin ako. Ako si Lu Tingshen. Hinding-hindi ako maghihiwalay. Binibini, nakahanda na ang damit para sa passport picture mo bukas. Nakahanda na po. Salamat. Medyo busy ako nitong mga nakaraang araw. Kakagaling mo lang sa sugat. Hayaan mo na lang sa iba ang mga simpleng bagay na ito. Lumalamig na ang panahon. Maaga ka ring magpahinga. Yangshi, alam ko, naririnig mo ang sinasabi ko. Pasensya na.
Hindi ko dapat binaliwala ang nararamdaman mo, lalo na ang hiwalayan ka dahil kay Fang Yancy. Hiwalayan ka, simula nang umalis ka, parang may butas sa puso ko. Hindi ako makatulog ng buong gabi. Bakit ka napakasakit ng loob? Isang bagay man lang na magpapaalala sa iyo. Wala kang iniwan sa akin. Papalayasin ko siya kaagad. Sagutin mo naman ako, pwede ba? Yangshi. Guanjia, narinig ba ni Yangshi ang sinabi ko? Tulungan mo akong makiusap sa kanya. Pakiusap. Pagsabihan mo siyang makipagbalikan sa akin. Nakakapal ang mukha mong humarap sa aming binibini. Lu Tingshen, sasabihin ko sa'yo, umalis ka na. Ginoong Gao, ano man ang mangyari, nakikiusap ako sa iyo. Hayaan mo akong makita siya kahit sandali. May totoong bagay ako. Kailangan kong ipaliwanag nang malinaw sa kanya, Ginoong Gao. Umalis ka. Yangshi, alam kong nakikinig ka. Talagang alam kong nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Shen Yangshi, mahal kita. Ang dami mong isinakripisyo para sa akin. Mali ang paghihinala ko sa iyo. Napakasama ko. Lu Tingshen, wala ka talagang hiya. Anong kinakatakot mo? Mahal kita. Gusto kong malaman ng buong mundo. Ang bulaklak na ibinigay ko sa iyo. Shen Yangshi, nakalimutan mo na ba? Noon, ang lolo mo, ayaw niyang magkasama tayo. Ikaw ay nagkulong sa iyong kwarto, 3 araw at 3 gabi. Nag-alala ako na baka magutom ka mula sa bintana. Nagpadala ako ng masarap na pagkain para sa iyo. Ang ating pagmamahalan, hindi pwedeng basta-basta na lang maghiwalay. Kung talagang balak mong patawarin ako, pwede bang buksan mo ang bintana? Hindi na mababawi ang nagawa, Lu Tingshen. Hinding-hindi na kita makikita. 2 bagong kasal. Lapit pa. Hoy, lapit pa. Oh, ngiti lang. Oh, ngiti ulit. Ikakasal na kayo? Nahihiya ka pa? Lapit pa. Mahiyain ang asawa ko. Unang kasal niya kasi. Hindi ba nakaka-excite yon? Tama ba? Yangshi. Pasensya na. Hoy, kumusta? May nakita ba kayong babae? Payat at matangkad. Ang ganda ng ngiti niya. Dito siya magpapakasal sa iba ngayon. Payat at matangkad? Wala. Medyo nawala sa sarili ang bride kanina. Isa pa tayo. Hoy, sandali. Wala yon. Maganda yung huling kuha. Hindi na kailangang ulitin. Salamat. Sixy, kung pagod ka na, pwedeng magpahinga muna tayo. Naalala ko lang bigla. Hintayin mo ako sandali. Kung hindi ka pa handa, maghihintay ako. Sishi, bibigyan kita ng oras para mag-isip, at igagalang ko ng lubusan ang lahat ng iyong saloobin. Huwag kang magkakamali ng akala. May mga bagay na dapat nang kalimutan. Nakalimutan kong kalimutan. Tuloy na natin. Malaking bagay ang kasal. Ang litratong ito dapat maganda ang kuha. Tara na. Yangshi, sandali. Ginoo, may kailangan po ba kayo? Gising ka na. Malaki-laki na ang utang mo sa bill. Tawagan mo na agad ang pamilya mo para magbayad ng hospital bill. Wala akong pamilya. Wala rin akong perang pambayad. Nawala sa akin ang taong pinakamahal ko. Ngayon, mamamatay na rin ako. Si Shen Yangshi, ang anak na babae ng pamilyang Shen, at si Huo Yulin, ang tagapagmana ng mayamang pamilya sa Haicheng, ay ikakasal ngayong araw. Ulat ng aming reporter. Yangshi, talaga bang iiwan mo na ako? MS, Shen, tagumpay ang career mo. Mapapangiti ka sa magiging pagsasama ninyo. Malapit na ang kasal. Ano ang mensahe mo sa mga nanonood ngayong araw na ito? Noong una, may mga pagkakataon ding napakadilim ng buhay ko. Pero naniniwala ako. Kung may lakas ng loob kang harapin ang mga pagsubok,
malalampasan mo rin ang lahat. At sa ngayon, gusto ko ring sabihin sa lahat ng kababaihan sa mundo, maging matapang na magpaalam sa nakaraan. At sa dating ikaw, para lang makapagsimula ng bagong buhay na puno ng ligaya. Yangshi, pasensya na pupunta ako para hanapin ka. Yangshi, hintayin mo ako. Yangshi, hintayin mo ako. Halina't pasalubungin natin ang bagong kasal. Bakit? Shen Yangshi, bakit mo ako iniwan? Bakit? Bakit? Sisi, napakaswerte ko. Natanggap mo ako. Mahal kita. Mahal din kita. Pagsisikapan ko, gagawin kong mas mabuti pa. Naniniwala ako sa iyo. Aksidenteng nadulas si Lu Tingshen dinala sa ospital, ngunit hindi na siya naagapan. Isang estranghero lamang. Sa hinaharap, ang ganitong mga bagay. Huwag mo nang sabihin sa akin. Si Maraming salamat sa inyong pagdalo sa aming kasal. Magsaya kayo at mag-enjoy sa pagkain at inumin.